Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat tatanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Yung the fact na pinaparesign niya yung mga membro ng kabinete, ibig sabihin nun, naniniwala siya na ilan o marami sa kanila ang hindi gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya pinare-resign niya lahat at tatanggalin niya yung para sa kanya ang nararapat na palitan. Yan ang aking sinabi. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat tatanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Alam natin, yung mga naunang issue ay yung kaugnay sa mataas na presyo ng bilihin, ang kakulangan ng bigas, yung kakulangan ng kung matatanda mo na sibuyas, kamatis, bawang, lahat ng mga kailangan sa pagluluto sa bahay. Nandun din yung reaksyon ng mababa ang pasahod, ang kawalan ng lupa, ng walang lupa, trabaho ng walang trabaho. Yun ang mga unang dahilan kung bakit bumagsak ang rating niya. At nung dinagdag pa yung kanyang programa ng pagtugis, pang-aapi, pambubuli, ibipisara, at ito'y kumantong doon sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pag-suko ng katawan ni ating Pangulong Duterte sa Hague. Doon talagang tuloy-tuloy na ang pagbagsak. At ito, lalong-lalo na yung huling sinabi ko, yun ang dapat tingnan niya, sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, di sino ba ang nagpakulo nun? Sangayon sa kanyang DILG secretary, kasama siya doon at plinano nila. Di ibig sabihin, kung ang mga nagplano nun, DOJ, sino pa ang nagplano nun? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ang mga resignation. Kasi sila ang nagpakulo doon. Assuming na hindi siya kasama sa nagplano. Pero sa ngayon, walang naniniwala doon. Dahil ito ang presidente ng bansa, hindi po pwede na wala kang alam doon. Kaya nga naging perception, mahina ka. O kaya, ibig niya kayong bawiin yun sa pamamagitan ng pagpaparesign ng lahat. So, kung baga, he's asserting himself. Bakit kaya? Yung ba'y dahil sa yung mga naglagay sa kabinete ng mga masiselang pwesto ay wala rito ngayon sa ating bansa? Yan ang mga haka-haka. Dahil ba wala na yung patron nila pwede ka nang manindigan bilang puno ng Estado. Yan ang mga pinag-uusapan ngayon. Pero, having said that, ito bang pagbabalasa makakatulong sa imay niya? Makakatulong. Kahit na nga marami nagsabi, dapat ang magre-resign dyan, ikaw. Pero huwag na muna natin yan. Ang issue nga yung pagbabalasa ng kabinete. Makakatulong yon in the sense na pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, kasi ang mga masaselo ng posisyon dyan ay yung Secretary of Justice, yung DILG Secretary, yung Foreign Affairs Secretary, naku, yun. Dapat palitan yun. Sino pa? Yung sa National Security Advisor, yung sa punto ng ekonomiya. Yun ang mga malalaking bagay kung bakit bumagsak ang kanyang popularidad at ang pagtitiwala ng bayan. Pag nagawa niya yon,
pwede siyang makabawi kasi may 3 taon pa naman. Pero kung talagang gusto niya makabawi, isa lang ang gagawin niya. Napakasimple lang. Ibalik niya ang si Presidente Duterte kasi masyadong maliwanag ang paglabag sa saligang batas kaugnay sa pagpapatapon at pagpapakulong kay dating Presidente Duterte dyan sa Hague. Isa pa, yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na anong tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga presidente ng bansa. Ang political reality rito, kung ano ang gusto ng presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Ang exception to the rule lang yan si Presidente Duterte na ayaw makialam sa trabaho ng iba. O ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Kaya kung sasabihin mo ang paghatol ay batay sa ebidensya, sobrang panalo na siya. Walang ebidensya. Pero ang problema, hindi naman sa ebidensya maghahatol ang mga senator judges. Kakaya naman niya nangyari kay Corona, walang ebidensya pero kinonvict nila. Kasi nga, kung ano ang kumpas noon ng presidente nasunod, mga kasama pang konsiderasyon. Dito, sa tingin natin, ang magiging konsiderasyon, hindi yung loyalty to the administration. Nandun na tayo na yung mga kakampi ni Presidente Duterte, ni Inday Sara, talagang bobotong absuelto. Pero yung iba, na sabi nila, nako, ano yan, anti-Duterte yan. BBM yan, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo ako bakit? Kasi yung mga yan, ang tinitingnan niya sa 2028. Tatakbong muli yan eh. Alam nila, na pag kinontra nila si Inday Sara dito, pareho ng mga kumontra sa kanya at si Presidente Duterte nung nakarangalalan, talagang lalagapak. Hindi mangyayari yun. Kaya they will be voting, as I have said, on the basis of what is good for them politically. Yan ang mangyayari dyan. Bihirang-bihira sa isang politiko ang nagbibigay ng hatulan dahil sa kanyang prinsipyo. Bihira yon. Meron, pero bihirang-bihira. At kung meron man, baka isa-dalawa lamang. And Attorney Sal, you've already mentioned in your program previously yung mga nagugustuhan nyo o nakikita nyo na good performing ng mga cabinet secretaries ng current administration. And mayroong mga bali-balita na baka raw tanggalin yung iilan sa kanila, Attorney Sal. Your comments on that? Kaya nga sinabi ko na yung mga tanggal, mga executive secretary. Actually, yun ang ugo ngayon na kaya nagkaroon ng pagbabalasa ay dahil yung executive secretary gustong tanggalin. Maliban pa doon sa mga iba. Pero yung mga iba namang performing, mahuhusay naman sila, dapat manatili sila. Gaya Secretary Cristina, Tourism, Secretary Hermosa ng Health, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, yung Secretary ng Housing, si Jerry Acusan, at sino pa ba? Secretary ng Department of Agrarian Reform, si Contrato Estrella. Yung DIT siguro, wala tayong narinig na pasama pa sa kanya. So, madaling sabi, meron talagang mga gagaling, gaya ni yung advisor na magaling na bata. Sino nga ba siya? Yung galing sa Robinson, napapatakbo ng Robinson Galleria, si Frederick Go. O yun, magaling yan. Yun ang dapat na mapanatili sa kabinete sapagkat yun ang makakatulong sa kanila. The rest, questionable. And Attorney Sal, yung mga iilan sa kanila, bago lang silang na-appoint. Like for example, si bagong OWA administrator, si P.Y. Kaunan. And also ito si Dandy Ang II, na CFO chairperson and secretary. Fairly recent lang sila nakaupo sa kanilang posisyon. Teka muna. Alam mo, unang-una, mayroon pang isang magaling na hindi pa nasusubukan. Si
secretary ng DICT, si Secretary Aguda. Bago yan eh. Mukhang okay yun. Yung sinasabi mong bago sa, mabuti binanggit mo, administrador ng OWA. Sa di ba tinanggal si Arnel Ignacio? Ako yung tinitingnan ko, yung mga nababasa ko, hindi ko naririnig yung panig ng Arnel Ignacio. Kaya nagkausap kami kahapon. Tumawag siya at pinaluwanag niya ang panig niya. Sabi niya, shock na shock ako sa nangyari. Kasi parang pinalalabas nitong secretary ng migrant, itong si Kakdak. Alam mo yung secretary Kakdak, dapat palitan din niya dahil ang record niya nung OWA administrator pa, masama. Dahil I had to call the Secretary of Labor para sumbong sa kanya ang ginawa niya doon sa isang airlines carrier na ginamit ng gobyerno para sa transport ng mga OFW during the pandemic, hindi niya binabayaran. Nandun na yung cheque sa kanya, pinababalik-balik niya, hindi niya pinapapansin. So, kaya yun, isa sa mga dahilan kung bakit natin pinupuna siya. Ngayon, lumalabas ngayon dito sa kaso ni Administrador Arnel. Ang sabi niya, ang pinag-uusapan dito, yung pagbili ng OWA nung lupa na tatayuan ng isang building para sa mga transit na kung walang material, doon muna titira. At sa ngayon sa kanya, ang assessment ng lupa ay 2.5 billion ang presyo pero nabili lang daw nila ng 1.4 billion. Madaling sabi, binili daw nila yon. Ang kanya lang daw na maaaring pagkakamali, oversight. Kasi dapat pinadaan niya sa board yung pagbili. Pero sa ngayon sa kanya, during the meeting sa board, palagi naman daw itong head chairman, Secretary Kakdak, nandun naman daw. Binigyan daw siya ng go signal bumili na bumili ng lupa at nabili naman. Maganda naman ang presyo. Definitely, hindi disadvantages. From 2.7, mabayad mo lang ng 1.4 million. Yun daw ang oversight niya. Pero dapat daw si Secretary Kakdak, bakit hindi siya in-advisean? Panay daw, alam naman daw lahat ng prosedimento, yung step na ginawa niya from the very start. Pagkatapos bigla na lang siyang aakusahan ng ganito. O kaya sabi ko, kawawa naman. Mukhang na-frame up ito. Kasi tinatanong ko siya, ano ba ako yung project na yan? Sabi niya, inumpisa nito ni gustong gawin ito ni Secretary Kakdak nung isa administrador. Hindi naman niya ako na tuloy. Siguro ako nagselo sa iyo kasi ikaw ang mukhang magiging successful sa proyekto yan. Pinalitan mo siya. Pinapoint ka dyan ni Presidente Marcos Jr. Kaya siguro kasama dyan yung selos. Anyway, ready naman daw siya na pagtanggol ang kanyang sarili. Pero ang problema dyan, sabi ko sa kanya, bakit di mo kasi sinasabi yan sa publiko? Tumawag ka ng press conference at isiwalat mo lahat yan, yung ginawa mo, para malaman naman yung panig mo. Kawawa ka naman. Dahil pag hindi ka umimik, akala ng lahat, ang naririnig lang yung kabilang panig. O hindi baka ang perception sa'yo, guilty ka. Buti naman, Attorney Sal, at natanong mo yung friend mo sa kanyang comment on this because I don't think he has released that to the public, yung shinare niyo po ngayon. Wala pa. Sabi niya, tatawag daw siya ng press con mamaya. Sabihin mo lahat yung mga kunento mo sa akin. But sabi ko, kung maalala ko yan, bukas ng umaga, ngayon yun, babanggitin ko. Mabuti naman at binanggit mo yung issue ng OWA, kaya naalala ko.